parang may namumuho na low pressure area. Hindi ako pag-asa na posible ho mauwi sa bagyo. Yun hong low pressure area na yan sa pamamagitan ho ng sinasabing sigalot sa gitna ho ng sinasabing kontrobersiya, simbahang katoliko, yung CBCP at si Mayor Duterte, now incoming president. Alam niyo ho ba bakit? Sasagot daw ho ngayon, magbibigay daw ho ng pahayag sa media ang CBCP or Catholic Bishop Conference of the Philippines. And then, nagsalita naman ho si Digong kamakailan, hindi ho ba? Talagang sinaltik niyo ho simbahang katoliko. Alam niyo mga bossing, kung titingnan ho natin, ako ipasintabi, magpapasintabi ho muna ako. Hindi na pinag-uusapan ng relihiyon dito. Ang pinag-uusapan ho natin ang issues. And then we have to analyze the situation. Everything is, sabihin ho natin, ito'y epekto lang ng problema. Epekto ng problema. Ang dahilan ng problema, mga bossing, entitlement. Ako ho talaga, kapag ikay simbahan, anumang denominasyon, mas maganda siguro magbigay ka lang ng pahayag. Asikasuhin mo na lang yung mga andyan ho sa simbahan or you're faithful and the flock na kinakailangan asikasuhin mo sa loob ng simbahan. Anumang denominasyon. Ang nagiging problema ho kasi, hindi ho nasusunod yung separation of the church and the state. Meron ho talagang pakialamero. Kung titingnan ho natin, ito hong pagsasalita ho ni Digong na sinaltik ho yung simbahang katoliko, medyo nasaktan ho sila. Wag daw ho, tirahin mo na yung mga taong simbahan, wag yung simbahan. Tatanungin ko ho kayo, ano ba pagkakaiba ng simbahan sa mga taong simbahan? Hindi ho ba yung mga taong simbahan yung papatakbo ng simbahan? Ngayon, kung titirahin mo yung mga tao na yan, wag simbahan, it doesn't really matter. The church, kung sasabihin ho natin, depende na ho yan kung paano pinangangasiwaan ho ng mga taong ito ho yung mga alagad ng Diyos. Ang simbahan ho dapat hindi nalalagay sa kontrobersiya. Bagkus ang simbahan away from the maddening crowd of the media. Magbibigay daw ho ng statement ng simbahan mamaya, something to do na parang in response to what Mayor Duterte said sa media, and yung sinabi ho ni Duterte kasi, the incoming president, the Mayor Duterte still, na yun nga raw ho na mga panawagan ho ng simbahang katoliko, wag iboto si Duterte noon kasi may mga pamantayan sila. Kung ano may mga bagay na sinasabi ho nila, may karapatan ho sila, pero dapat sa simbahan lang ho yan. Hindi na ho pinapahayag sa publiko at hindi na ho pinapahayag sa media. Sino bang stimulus dito? Hindi ho ba yung simbahan katoliko for saying things na hindi ho nagustuhan ni Mayor Duterte na ngayon si Duterte nakaupo? Ngayon, bumuelta ho si Mayor Duterte at marami ho siyang sinabi. As a matter of fact, doon lang ho sa historical fact about church. Mga pare noon, way back. Nagumpisa ho yan kay Cardinal Sin, pakikialam ho ng simbahan, mga madre, pare, seminarista, lahat ho dyan Ang simbahan ay makialam, makisawsaw. Dito ho sa mga bagay na pang-gobyerno, pang-tao, ibang usapan yan. Kasi ang trabaho ho ninyo, pananampalataya ho yan para doon sa mga sumusunod sa inyo. Pinakikialaman nyo yung mga leader na hindi naman dapat hiwalay. Hindi ho ba? So ngayon, Cardinal Sin from way back, so they feel entitled. Parang sa kanilang pakiramdam, may karapatan sila Kasama ako dyan.